Bueno, balik tayo. Babalikan natin ulit yan. Kay Martires. Ha? Alam nyo, sa tingin ko, total, technicality siyang isasagot sa inyo nito eh. Ha? Ayoko nang basahin yung mga pinagsasabi niya dahil wala namang kabuluhan ito eh. Alam nyo, yung mga walang kabuluhan ng sinasabi, kaya lang natin ito tinatalakay, public official siya, number 1. Pero, kaya natin, number 2, tinatalakay ito para maintindihan ng tao. Di ba? Kung anong klaseng tanggapan ng gobyerno ito. Kung anong klaseng pag-abusong ginagawa nito sa kapangyarihan, mga kaibigan. Yun nga, pinapanukala niya na makulong. Halimbawa, napabalita nga, napabalita. Ito, salin ni ganon. Ngayon, tayo mamamayan, pati media, lalo-lalo na, pinag-usapan ninyo. Abay, makukulong ka na raw ng 5 taon. Alam ba, nag-uusap tayo. Bakit malaki? Siguro, ano yan, daming nakulimbat niyan. Hindi mo na pwede sabihin yun. Hindi nyo na pwedeng pag-usapan, mga kaibigan. Anong klaseng kagaguhan yan? Di ba? Kaya sabi ko dun sa, tinatanong ko yung kausap ko, hindi mo ba yan ano yan? Pwede ka nang kasuhan dyan ng paglabag sa saligang batas. Di ba? Betrayal of public trust, kung ano-ano. Mga kaibigan, ignorance of the law. Yan, isa sa masamang, masamang kaso yan ng mga nasa judiciary. Yung ignorance of the law. Alam mong may batas, pero para sa iyo ay binabaliwala mo yung batas. Yung pagbaliwala mo sa batas ay katumbas ng ignorance of the law. Dahil unang-una, ikaw ang nagpapatupad ng batas eh. Di ba? Anong katarungan ang aasahan sa mga nasa pwestong ganyan, kamukha nito? Bali ba itong ombudsman, ito hindi nila dapat maintindihan ng tao eh. Itong ombudsman, ang gustong palabasin ngayon nitong si Martires, proteksyonan yung mga public officials laban daw sa mga nasisiraan sila ng reputasyon, kesyo sila ay nagiging biktima ng pambablackmail, pangungutong, mga kaibigan. That is another story. Bakit? Kasi batas yan eh. Hindi ba? Para mo magawa yung gusto mong gawin, baguhin muna yung batas. Pero habang wala yan, hindi mo pwedeng ipatupad yan. At ang masamay, kinatigan ng Korte Suprema yan. Mga kaibigan, ngayon, ang gusto niyang maging papel dito, proteksyonan itong mga public officials. Siyempre, kasi maraming sabit itong gobyernong ito, di ba? Itong mga nasa administrasyon ngayon. Sabit lahat yan eh. Kaya, yung mga nakakasuhan dyan, pagka kapanalig nila, dismiss yung kaso. Diyan pa lang sa ombudsman. Kaya darating ang araw, mag-aaway yan eh, yung Sandigan Bayan, tsaka yung ombudsman. Bakit? Hindi na nagkakapera yung Sandigan Bayan sa inyo eh. Gustong-gusto ng Sandigan Bayan yan eh. Yung mga kaso, gusto nga nila, plunder ang kaso eh. Kaya ini-encourage nila per se ang kahulugan eh, katumbas na kahulugan eh. Ini-encourage nila. Bakit? Pwede nilang i-dismiss eh. Yung kita ninyo, sila Bong Revilla, inconsistent yung mga desisyon, di ba? Hindi tugma. Isipin mo, convicted yung dalawang kasama ni Bong Revilla, siya hindi. Pero, pinagbabayad siya. Doon sa ninakaw, dinambong, mga kaibigan. Anong klaseng desisyon yun? Hindi ho ba? Bakit? Wala namang ibang dahilan nyo kundi pere. Di ba? Ngayon, sa akin, pwede yan eh. Kung
mga ngatwirang ka rin, di ba? Gagawa ka rin ng technicalities mo. Teka muna, tama ang sinasabi sa batas, walang mali, na ang ombudsman ay pwede lamang maalis sa kanyang pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Yun na nakalagay sa batas. Mga kaibigan, tama yun, hindi tama. Tama yun kasi yun ang nasa batas. Ngayon, yung sinasabi naman natin, yung disbarment, magkaiba yun. Hindi ba? Disbarment yung pagtanggal ng lisensya mo bilang abogado. Tatanggalan ka ng titulo bilang abogado. Iba yun eh. Halimbawa, pagka ikaw ay pinapadisbar, hindi ka naman automatically pinatatanggal na eh. Di ba? Ang disbarment ay may kaugnayan sa iyong profession bilang lawyer. Di ba? Mga kaibigan, yun ang subject ng disbarment, hindi naman yung pwesto mo sa ombudsman. Ngayon, pag ikaw ay na-disbar, at saka pwede ka nang ma-impeach. Bakit? Kasi pag disbarred ka na, meaning to say, hindi ka na abogado. At dahil hindi ka na abogado, doon na papasok ang impeachment laban sa iyo. Hindi ba ganun dapat, mga kaibigan? Kung i-interpret nyo, absent dun yung disbarment eh. Absent dun sa batas yung disbarment ng nakaupo sa constitutional office kamukha ng ombudsman. Absent eh. Mga kaibigan, hindi sinasabi ron na pwede silang i-disbar. So, kung hindi sinasabi ron, pwede. Di ba? Hindi katulad nung sinasabi ron na impeachment, maliwanag yun, impeachment. Di ba? Pero kung disbarment, walang sinasabi batas na hindi ka pwedeng i-disbar. Yung tuwirang batas. Doon sa ayon sa nabasa kong artikulo na lumabas. Matagal na ito eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, yung ombudsman, bakit ba nilikha yan? Bakit ba itinatag yan? At nasasaad pa yan sa konstitusyon, yung ombudsman bilang isang constitutional office. Mga kaibigan, bakit itinayo yan? Ang purpose niyan o ang layunin para protektahan ang interes ng mamamayan laban sa mga magnanakaw. Pero ang gustong proteksyonan ngayon nitong administrasyon at ni Martires ay yung mga nasa gobyerno. Mga kaibigan, di ba? Yung ombudsman, proteksyon yan ng mamamayan. Kaya itinatag yan. Hindi proteksyon ng nasa gobyerno. Kaya itinatag yan para maging dulugan ng kaso laban sa mga tiwali, mga mandarambong at mga magnanakaw sa gobyerno. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire!
Mga kaibigan, napakinggan ninyo at napanood ninyo si Vice President Leni Robredo at meron siyang panawagan, marami tayong paraan para makatulong. At yan po ay pig-aaralan ko rin para makalahok tayo sa pagtulong. Mari tayong tumulong sa pamamagitan ng ibang bagay, hindi lamang sa pamamahagi natin ng t-shirt, di ba? Ibang campaign materials. Pati na yung sa pamamagitan ng pagkain, mga kaibigan. Baka lain mo, yung Lawyers for Leni, ginaya naman ang kampo ni Bonget. Meron naman, ano ba yan? BBM lawyers naman, nagbabanta naman ito na ididemanda raw yung mga nagpapakalat ng fake news. Hindi naman nanggagaling yung fake news sa iba eh. Ito pa nga pala, tingnan ninyo kawalang yan yan. Ito, hindi mo na kailangang hulaan kanino manggagaling ito. Si Noli Di Castro, ipinamamalita nilang patay. Nabagok daw ang ulo. At dinala raw sa ospital, patay na. Sipin mo yan. Naging vice president yun. At yun ay personality, well-known personality yun. Kung may nangyari doon, dinabalita na. Hindi ba si Noli Di Castro tatakbo sana ng senador? Kaya lang naalibadbaran, di ba? Pagkatapos ng kabastusan, di ba? Nang sasamahan niya sana. Kahit naman ako, ba't ako sasama dyan sa bastos? Di ba? Hindi naman tayo magsasakla para tayo magsama-samang maging sotang bastos. Mga kaibigan. Di ba? Tapos pamamalita, patay. Sino yun? Magbabalita nun. Sino magpapakalat ng ganung fake news? Wala nang iba. Sabi nga sa English, your guess is as good as mine. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Bayan ko, lahat Ito po, si Percy Lapid. ay wala. Maraming salamat at magandang gabi, Romy Rosales. Kilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap